Naghain naman ng reklamo ang BIR laban sa dalawang kumpanyang contractor at mga corporate officer nito dahil sa hindi tamang pagbabayad ng buwis. Kaugnay pa rin po yan ang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, eto bang tinutukoy ng BIR na dalawang kumpanya na hindi tamang pagbabayad ng buwis? Kasama ba ito doon sa top 15 na mga contractors na nabanggit na ng Pangulong Marcos noon? Yes, tama ka dyan, Cha. Symes Construction Trading at yung owner nga nito na si Sally Santos at IM Construction at mga corporate officers nito ang sinampahan ng mga reklamo ng Bureau of Internal Revenue dahil nga yan sa hindi tamang pagbabayad ng buwis kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. Aabot sa halos 14 na milyong pisong buwis ang hindi binayaran ng dalawang kumpanya. Base sa investigasyon ng BIR, parehong nakakuha ng milyong pisong flood control project na kontrata ang dalawang kumpanya sa DPWH. Nabayaran na sila ng gobyerno pero hindi naman nagawa ang proyekto. Mali rin ang idiniklara nilang income tax returns at gawa-gawa ang kanilang cost deductions. Uubligahin ng BIR ang mga respondent na bayaran na tax liabilities at kaukulang penalty nito. Ito na ang ika-12 reklamo na isinampa ng BIR laban sa mga kumpanya at kontraktor na dawit sa mga anomalyang flood control projects. Posible raw na madagdagan pa ang mga personalidad at kontraktor, mga kumpanya na masasampahan ng reklamo bago magpasko. Samantala, tinitignan na rin ng BIR itong 30 milyong pisong donasyon ng negosyanteng si Lawrence Lubiano para nga ito sa kampanya ni Senator Cheese Escudero. Ayon kay BIR Commissioner Mendoza, ikukumpara nila itong idineklarang income tax returns ni Lubiano para nga matignan kung magtutugma ito sa kanyang binayarang buwis at yung kanyang ari-arian or kung magkano yung kanya talagang kinikita. Yan ay kahit na idineklara na ng COMELEC na wala umanong nilabag sa batas itong si Escudero at Lubiano matapos ang investigasyon sa Statements of Contributions and Expenditure o SOSE noong 2022 elections. Cha? Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.